Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko tungkol sa nanay ko na stroke siya pero nag-recover siya mabilis. So, ito yung nangyari mga 5 years ago. And the reason na stroke siya kasi naalaga namin ang daddy ko. And he was not doing well. Actually, that year, namatay siya. Had stomach cancer. Nalaga namin siya sa bahay. It was pandemic season, so ayaw ni daddy ko pumunta sa hospital. Gusto niya kami maag-alaga sa kanya. Kasi nakita namin ang tita ko, they brought her to the hospital, yung mga anak niya, and hindi na nila nakita at nakausap at embrace ang tita ko. Namatay na siya doon. And when nakita nila, abo na. So sabi ng daddy ko, ayoko doon. Dito na lang ako mamatay sa bahay. Alagaan niyo ako. Tiis lang. Please. And so, mommy and ako, we sacrificed a lot. And yung strength namin galing kay Jesus Christ. And there's one day, kasi sobrang puyat niya. I mean, it's almost a year nangyari na that every day puyat kami. And that year namatay si daddy. Nakita ni daddy yung weakness ng kanan side ni mommy. Merong ganito, konti lang. And hindi niya kaya i-grip yung glass of water niya. So, si mommy hindi niya alam kasi na sobrang pagod na siya. So, sabi ko, daddy, stroke yan. Ako, nag-pray ako. Kasi I'm a pray for a woman. Sobrang desperate ako that time. And sabi ko, Lord Jesus Christ, una kong dasal, sana huwag niyo kunin ng magulang kong dalawa sa isang year. Please, Lord, hindi ko kaya. Sabi ko, Lord, di ba? Sabi niyo sa amin, pumunta dito sa Pilipinas para mag-preach ang salvation, that ikaw ang Panginoon, tagapagligtas. Preach magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Nagawa namin yun, Lord Jesus Christ. But sana wag mo naman kunin ang magulang ko. Sorry, it's hard to talk about it. It's masakit nangyari. And thank God hindi niya nakuha ang dalawang magulang ko, isa lang for that year. Sabi ko, Lord, pagaling mo ng si mommy para mas mahabang panahon pa namin pakilala isa-isa. Kasi close ako sa daddy ko sa mommy ko hindi naman So, anyways, so the Holy Spirit sabi daw niya, gawin, ito yung kailangan mong gawin. And nakinig lang ako at nasundin ko. And ito yung nagawa namin. Sabi ko, Holy Spirit, una, kailangan niya mahabang tulog niya. Kasi puyat parati. Tapos inom siya ng tubig. At importante, warm ang tubig niya. Kasi manigas na yung katawan Like 50% yung nigas. So, kailangan merong pumasok ng liquid na warm para ma-circulate ang dugo. Right? And so we
pakulo kami ng isang pitsil ng tubig, ng mainit, and the whole day yun that she would drink. And sometimes, pakulo ako ng tsaa, ginger with honey. Kasi ginger, para sa inflammation yun, and to, yung any problem sa katawan natin, tendons or whatever, medicine yun eh. So, herbal tea yun. And then, at the same time, namasahe ko si mami ko from head to toe. 3 times a day yun. Talaga masahe ko yun. Para magising ang katawan niya. Kasi hindi niya kaya raise that much. Actually, ginito na. Tapos, over time, she's able to do it like that. Right? So, at the same time, buti meron kaming roof deck sa condo. So, sa umaga, thank God, that time, si Daddy was able to walk. And, sa umaga, we would be there mga 10 to 15 minutes. Umaraw na kami. Para kasi vitamin D yun eh. Most especially kay Mommy and Daddy. And then, maglakad siya. And I would, ano yung importante? Nagawa ko. Sabi ko parati kay Mommy, kaya mo yan, Mommy. Malakas ka, Mommy. You can do all things, Mommy, kasi kasama mo si Jesus Christ. Na-encourage ko si Mommy. Kasi mahal ko siya eh. Eh si Daddy, wala siyang strength. So, tingin lang siya. And smile. Yung lahat ng duty ni Mommy, na kasi kailangan siyang magpalengke, luto, akong nakuha yun for almost 2 weeks. Para lumakas ng katawan niya. I thank God, hindi ako nakasakit. I didn't get a stroke or anything. God took care of me. And wala kaming gamot na take. Tiwala lang kay Jesus Christ. Siya ang doktor namin. Mga medicines namin ay mga herbs. And nakain siya ng mga gulay. Daming gulay na luto ko. And we read the Bible and parating nag-encourage namin isa-isa na kaya natin to. Even though yung sa loob namin, nakita namin, ang hirap ng buhay. But I feel namin kaming tatlo, God has never abandoned us. Andun ang na-feel ko na merong mga angels sa bahay namin. And, importante na alis ang stress niya. Hindi lang sa physical, but sa isip. Kasi, sabi ko, Mami, tanggalin mo ang ang worries mo. Mahirap kung makita mo asawa mo. Her husband. Si Daddy. Superman yun eh. Pero, natanggal ni Father God ang lakas niya. Sobrang payat niya, skeleton. 5'9" siya. 150 pounds? 160? It went down to 110. Over 1 year. Makita mo asawa mo ganun. Malulungkot ka, diba? Masa-stress out ka. Pero ako, even though nakita ko yun, na-experience ko yun, pero lakas loob ko. Kasi ayoko mawala ang magulang ko. Sana kung God's will. It was God's will, only one namatay.
tumibay ako. Tumibay si Mommy. We saw miracles. Madaling maghingi ng tulong sa mga tao. Pero kulang yun eh. Kulang ang bibigay nila sa amin. Pero when nagtiwala kami kay Jesus Christ and gawin namin ang kalooban niya, nakita namin ang daming miracles. And nakita namin ang lakas pala namin. Kaya namin. Kasi si Jesus Christ nasa loob namin. Si Holy Spirit, Mother God, nasa loob namin. I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. And hindi kami nasuko. There's many times gusto kong masuko. Pero when makita ko yung mga magulang ko, sabi ko sa sarili ko, I'll do everything para mabuhay lang sila. Even if mawala ang strength ko, mamatay ako. Sana hindi mamatay ako kasi kailangan nila ako eh. It was never God's will. Anyways, kasi kung namatay ako, I wouldn't be preaching this, right? I wouldn't be encouraging sa mga tao. Anong nangyari sa amin? Nagbago ang isip at puso ko. That Jesus Christ is Lord. So, yun ang testimony ko tungkol kay Mami ko. Sana na-inspire kayo that magtiwala ka kay Jesus Christ. Kung meron kang problema, tanungin mo sa Kanya. Huwag sa ibang tao. Kaya niya i-solve lahat ng problema mo. Importante, pupunta ka ba sa Kanya muna? Or sa mga tao? Or sa wisdom, understanding mo, experience mo? Kami hindi eh. Hindi kami na nagtiwala sa mga tao or sa experiences namin. Sabi namin, mamatay kami. Even to that part. Kung kailangan, basta tiwala kami kay Jesus Christ. Hindi niya kami pababayaan. And it came true. You see? Now, namatay si Daddy. God's will na yun. Kasi kailangan daw for Him to go home para ma-increase ang faith namin and dependency kay Father God. Kasi siya ang Father ng pamilya namin eh. Siya ang nakakapit kami ng lakas loob eh. At yung lahat ng problema namin, we ask Him. Sabi ng Father God, tatay mo ako, hindi siya. Magtiwala ka sa akin, hindi sa tatay mo. Even kay Mommy din. So gusto niya, baguhin namin ang isip namin at puso namin ni Mommy. That's why namatay si Daddy. Plus, Jesus Christ is coming soon. So gusto niya i-prepare ang buhay namin para ready kami. So, this is the end of the video. Please share this para mas madaming Pilipino malaman na hindi nang mahal ka ni Jesus Christ, but kaya niyang pagalingin ka kung kalooban niya. And kung tanungin mo siya anong dapat mo gawin and magawa mo. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.